Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong September 27, 2018, ang mga tao na nakatira sa Baghdad, Iraq ay nagulat dahil ang 22 taong gulang na si Tara Fares ay pinatay kahit terik pa ang araw. Siya ay naitakbo pa sa ospital pero siya ay hindi na na-revive sa tindi ng tama ng baril na kanyang natanggap. Ano, bakit at sino ang gustong pumatay sa kanya? Bago pamunuan ng mga grupong tinatawag na extremists ang Iraq, noong 1970s, ang mga kababaihan doon ay may parehas na karapatan sa mga lalaki ayon sa kanilang konstitusyon. Sila ay maaaring bumoto sa eleksyon, tumakbo bilang mga politiko at mag-aral. Pero ang sitwasyon na ito ay nagbago noong panahon na paulit-ulit ang mga gera na nangyari sa loob ng Iraq. Dahil sa dami ng mga kalalakihan na namatay sa gera, ang mga babae ay mas piniling manatili sa kanilang mga bahay at sila ang nagtrabaho sa mga kabukiran at nag-alaga sa kanilang buong pamilya. Noong 1990, sa pamumuno ni Saddam Hussein, isinapubliko niya ang Article 111 sa Iraqi Penal Code kung saan ang mga lalaki ay hindi mapaparusahan kung napatay nila ang kanilang mga kamag-anak o kapamilya na babae, kung ang layunin nila ay para protektahan ang kanilang karangalan. At ito ang isa sa mga bagay na hindi nagustuhan ni Tara Fares sa Iraq. Ipinanganak si Tara noong January 10, 1996 sa kapital ng Iraq na Baghdad. Ang kanyang ama ay isang Iraqi na isang Kristiyano, habang ang kanyang ina naman ay isang Lebanese Shiite. Kung hindi ka pamilyar sa salitang Shiite, ito ay ang pangalawang pinakamalaking sangay ng Islam sa Iraq. Si Tara ay merong 5 kapatid. Noong 2002, ang 6 na taong gulang na si Tara at ang kanyang buong pamilya ay nag-convert bilang mga Shiites. Habang lumalaki si Tara, ang kanyang mga magulang ay may malinaw na utos sa kanilang magkakapatid na hindi nila dapat dungisan ang karangalan ng kanilang buong pamilya. Pero habang lumalaki si Tara, ay nadiskubre niya na siya ay mahilig sa mga damit. At nang siya ay nagdadalaga, nagsimula siyang magsuot ng mga high heels at unti-unti siyang nanamit ng mga modern fashion trends. Dahil sa kanyang pag-uugali, hindi ito nagustuhan ng kanyang mga magulang. Kaya para hindi madungisan ang kanilang karangalan, ipinasok nila si Tara sa isang arranged marriage. Ilang buwan pagkatapos ng 16 niyang kaarawan, ipinakasal nila si Tara sa mas matandang lalaki na hindi pinangalanan ng media. Kahit hindi niya gusto ang magpakasal, ay napilitan siya na pakasalan ang lalaki. Pero ang kasal na akala ng kanyang mga magulang na magiging daan para makontrol ang hindi naaayon na pag-uugali ni Tara bilang isang Muslim ay hindi nangyari. Bagkus, ito ang naging simula na makaranas si Tara ng pang-aabuso mula sa kanyang asawa. Kahit sa harap ng kanyang mga magulang ay inaabuso si Tara ng kanyang asawa. Kaya nang mapagtanto nilang delikado ang kanilang anak, ay binawi nila ito sa poder ng kanyang asawa at ang dalawa ay opisyal na nag-divorce. Ilang buwan pagkatapos makabalik ni Tara sa bahay ng kanyang mga magulang, ay nalaman ng mga ito na siya ay nagdadalang tao. Kahit siya ay may masamang pinagdaanan sa kamay ng ama ng kanyang anak, ay masaya si Tara na siya ay magiging isang ina na. 9 na buwan ang nakalipas, ipinanganak niya ang isang malusog na lalaking sanggol na pinangalanan niyang Amir. Dahil sa mura niyang edad, siya at ang kanyang mga magulang ay nagtulong-tulong na mag-alaga sa sanggol. Ayon kay Tara, ang dati niyang asawa ay may koneksyon sa kapulisan. Kaya isang araw, ang kanyang dating asawa ay sinugod ang kanilang bahay kasama ng mga armadong kalalakihan at kinuha ng mga ito ang 6 na buwang gulang niyang sanggol. Dahil sa takot, wala silang nagawa kung hindi ibigay ang sanggol at yun na ang huling beses na nakita niya ang kanyang anak.
Pagkatapos ng mga kahindik-hindik na mga pangyayari sa kanyang buhay, lumipat si Tara sa bansang Turkey para sa bagong simula. Doon ay naranasan niyang mamuhay ng naaayon sa kanyang kagustuhan. Nagsuot siya ng mga damit na gusto niyang suotin na hindi nakakarinig ng anumang mga batikos mula sa kanyang mga magulang. Nagsimula siya magpalagay ng mga tattoo sa kanyang mga katawan at sa panahon na rin ito niya nadiskubre ang kapangyarihan ng social media. Doon ay nagsimula siya mag-post sa kanyang Instagram at Snapchat ng kanyang mga litrato at videos. Sa Turkey na rin niya nakilala ang isang lalaki na kalaunan ay naging fiancé niya. Pero hindi natuloy ang kanilang kasal dahil ito ay namatay pagkatapos masangkot sa isang matinding away sa Istanbul. Bumalik si Tara sa Iraq at ang 18 taong gulang na dalaga ay pinasok ang mundo ng pageant. Sumali siya sa iba't ibang mga kompetisyon at dahil sa kanyang kagandahan at katalinuhan, ito ang naging dahilan para masungkit niya ang titulong Miss Baghdad noong 2014. Sumali din siya sa Miss Iraq noong 2015 at nanalo siya bilang second runner-up. Ang mga ganitong kompetisyon sa napakakonserbatibong bansa tulad ng Iraq ay napakahirap pasukin. Karamihan sa mga babae na dumadalo sa kompetisyon ay karaniwang nagbaback out dahil sa mga banta sa kanilang buhay. Pero ang mga bantang ito ay hindi naging hadlang kay Tara. Bukod sa kanyang tagumpay sa mga pageants, si Tara ay nagsimula na ding sumikat bilang social media influencer. Nagkaroon siya ng maraming mga fans sa Instagram at Snapchats. Ang mga Iraqi naman na nakakakita sa kanyang mga post ay hindi mapigilan na batikusin siya, lalo na ang mga tao at grupo na may tradisyonal na paniniwala. Para sa kanila, ang mga post ni Tara ay mapang-akit at ang kanyang mga pananamit ay hindi naaayon sa mga kaugalian sa Iraq. Dahil sa kontrobersya ng kanyang mga post, hindi nagtagal ito ay naging dahilan para magkaroon siya ng halos 3 million followers sa kanyang social media. Ang kanyang mga post ay mga litrato at videos na nagpapakita ng kanyang mga style at mga tattoo niya. Mahilig din siya mag-post ng mga videos tungkol sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw. Hindi niya binabanggit ang politika dahil ang kanyang mensahe ay umiikot sa personal freedom. Madalas niyang hikayatin ang kanyang mga followers na mamuhay ng naaayon sa kanilang kagustuhan at hindi sa kung anong gusto ng mga taong nakapaligid sa kanila. Noong 2016, ang 20 taong gulang na si Tara ay lumipat at nanirahang mag-isa sa siyudad ng Erbil. At doon ay madalas niyang palitan ang kulay ng kanyang buhok. Nagsusuot siya ng mga sikip na mga damit, nagpalagay din siya ng mga hikaw at nagpadagdag pa siya ng mga tattoo. Madalas siyang makita sa mga sinehan, nagbabakasyon siya sa lugar na gusto niyang puntahan, at sa kanyang mga post ay makikita mo na masaya siya sa kanyang buhay. Sa loob ng ilang taon, si Tara ay naging isa sa mga sikat na tao sa Iraq at ang kanyang kasikatan ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang maging endorser ng iba't ibang makeup brand at mga clothing lines. Dahil dito ay nagkaroon siya ng malaking kita. Sa isang interview sa kanya ay sinabi ni Tara na ang kanyang mga magulang ay hindi gusto ang estilo ng pamumuhay niya bilang isang babae. Hindi nagtagal ay sinuportahan na rin siya ng kanyang mga magulang dahil nakita ng mga ito na siya ay matagumpay at masaya. Dito nabuo ang pangarap ni Tara na magkaroon ng sarili niyang clothing line. Isa din siya sa itinuturing na isa sa mga controversial na social media influencer dahil siya lamang ang nagpo-post ng mga daring na mga litrato. Pero kahit marami siyang mga fans, ay marami din ang may ayaw sa kanya. Para sa mga Iraqi na may konserbatibo at tradisyonal na pananaw, ayaw na mga ito ang kanyang pananamit, kanyang mga hikaw, kanyang mga tattoo at maging ang kanyang mga makeup. Para sa kanila, ang ginagawa ni Tara ay sumisira sa kanilang karangalan bilang mga Iraqis. Ang ibang mga tao sa internet ay mahilig mag-comment sa kanyang mga post na dapat siyang mag-repent o magsisi. Madalas ding makita sa comment section na tinatawag siyang isang bayarang babae at malimit din ang mga ito na pagbantaan ang kanyang buhay. Ang mga comments na ito ay hindi naman gaano nakakaapekto o sineseryoso ni Tara dahil para sa kanya, hindi lamang siya ang tanging influencer na nakakaranas nito. Noong 2018,
Si Tara ay nasa kaligitnaan ng kanyang kasikatan. Kalimitan siyang bumabiyahe sa iba't ibang lugar para sa kanyang trabaho. Pero ang hindi alam ni Tara ay meron palang mga tao na seryoso ang pagbabanta sa kanyang buhay. Katulad ng ibang mga normal na araw, siya ay pumunta sa Baghdad para bisitahin ang kanyang mga kaibigan. Ang mga ito ay pinigilan si Tara na pumunta sa syudad dahil ng buwan na yon ay maraming mga sikat na babaeng social media influencer ang pinapatay ng hindi pa nakikilalang salarin. Ilang buwan bago pumunta si Tara sa Baghdad, ang sikat na plastic surgeon at social media influencer na si Rafif Al-Yassiri ay pinatay ng hindi pa nakikilalang salarin. Pagkatapos ng 10 araw, pinatay din si Rashan Hassan. Isang buwan ang nakalipas at nasundan naman ito ng pagkamatay ng sikat na activist. Ang kanilang pagkamatay ay naging daan para mabalot ng takot ang mga taong nasa social media. Hindi mapigilan ng publiko na mag-isip na ang tao o mga tao sa likod ng sunod-sunod na pagpatay ay maaaring mula sa isang organized group na gustong patayin ang mga sikat na babae dahil sa mga ginagawa nila sa social media. Dahil sa mga nangyayaring patayan, nag-post si Tara noong July at sinabi niya sa kanyang post, and I quote, "Hindi ako natatakot sa tao na itinatanggi na may Diyos. Ngunit takot ako sa tao na hindi natatakot na pumatay o pugutin ang ulo ng isang tao para lamang mapatunayan na may Diyos." Pero kahit ganito na ang nangyayari sa Baghdad, si Tara ay hindi nakinig sa payo ng kanyang mga kaibigan at ito ay bumiyahe pa rin sa syudad. Noong umaga ng September 27, 2018, si Tara kasama ang kanyang kaibigan na si Ahmed, pumunta sila sa iba't ibang lugar sa syudad bago sila bumili ng burgers at bumalik sa bahay ni Ahmed at doon sila nanood ng pelikula. Doon na natulog si Tara at nagising siya ng hapon. Umalis siya sa bahay ni Ahmed ng alas 5 ng hapon dahil ito ay makikipagkita sa isa niyang babaeng kaibigan. Inihatid siya ni Ahmed sa kanyang sasakyan na puting Porsche at tiningnan siya nito hanggang sa makaalis. Ayon kay Ahmed ay nang makaalis na si Tara ay bumalik na siya sa kanyang bahay at doon na siya nakarinig ng 3 putok. Agad siyang lumabas sa kanyang bahay at doon ay nakita niya ang puting Porsche na sasakyan ni Tara na mabagal ang takbo. Sa driver's seat ay nakita niya na hindi na gumagalaw si Tara. Ito ay duguan dahil nakatanggap ito ng tama ng baril sa kanyang ulo, leeg at dibdib. Sa kanyang panik, agad niyang inilipat ang katawan ni Tara sa passenger seat at siya ang nagmaneho sa sasakyan papunta sa pinakamalapit na ospital. Agad dinala sa emergency si Tara pero ito ay dead on arrival na at wala nang nagawa ang mga doktor para ma-revive pa ito. Sa edad na 22 ay idiniklarang wala ng buhay si Tara. Ang isa sa mga kapatid ni Tara ay nakatanggap ng tawag mula sa mga kaibigan nito. Nang malaman nila na ito ay nasa ospital, tinawagan ng kanyang ina ang cellphone ni Tara at doon ay sinabi ng doktor ang malungkot na sinapit nito. Ang pagkamatay ni Tara ay agad kumalat sa internet. Ang kanyang mga fans ay hindi makapaniwala na ito ay patay na at sa bayolenteng paraan pa. Ang kopya ng CCTV ay mabilis na kumalat sa internet at doon ay nakita nila ang isang lalaki na dumungaw sa bintana ng sasakyan ni Tara at pinaputukan siya nito ng 3 beses. Ilang segundo pa ay agad itong tumakbo at sumakay sa motor ng isa pang lalaki. Ang mga tao ay agad nagkaroon ng teorya na ang nangyayari sa kanya ay may kinalaman sa mga sunod-sunod na pagpatay sa mga sikat na mga babaeng social media influencers. Pero kung ang mga taga-suporta ni Tara ay sinisisi ang mga konserbatibong grupo, ang ibang mga tao naman ay sinisi pa si Tara. Dahil ayon sa mga ito ay dapat naging konserbatibo na lamang si Tara para hindi ito nangyari sa kanya. Ayon sa local reports sa Iraq, ilang oras pagkatapos manawagan ng Prime Minister sa agarang paghuli sa mga suspect,
Ang mga kapulisan ay agad dinakip ang mga persons of interest at idinaan na lamang ito sa interrogation. Ayon sa tagapagsalita ng Iraq's Interior Minister na si Saad Maan, isa sa publiko nila ang pagkatao ng mga sospek pag nailabas na ang warrant of arrest. Ang mga taga-suporta ni Tara ay umasa na malalaman nila ang pagkakakilala ng mga ito, pero ilang buwan ang dumaan at walang nabalita na naaresto sa nangyari. Ang nangyari at kaso ni Tara ay tila nakalimutan na ng publiko hanggang noong 2019. Ang dating Interior Minister na si Al-Araji ay lumapit sa media at ipiniliwanag nito kung ano ang nangyari sa mga sospek. Ayon sa kanya ay inutusan siyang dakipin ang 3 kalalakihan. Nang hawak na nila ang warrant of arrest sa mga ito ay bigla na lamang naglaho ang mga ito. Isiniwalat niya na siya ay naniniwala na ang mga lalaki ay may koneksyon sa isang makapangyarihang tao na parte ng puwersa ng kapulisan. At yun na ang huling beses na nabanggit ng mga otoridad kung ano ang nangyari sa investigasyon na kanilang ginawa sa pagkamatay ni Tara. Ang kanyang kaso ay naging cold case hanggang ang media ay hindi na rin gaanong kino-cover ang nangyari sa kanya. Magpahanggang ngayon, ang kaso ni Tara ay hindi pa rin nalulutas. Ayon sa kanyang ina ay noong buhay pa ito ay hiniling ni Tara sa kanya na ilibing siya sa lugar na tinatawag na Holy City of Najaf. Inilibing nila doon si Tara at ang kanyang mga fans ay malimit sa kanyang libingan. Pero sa kasamaang palad ay 2 beses na itong na-vandalize. Ang una ay pagkatapos siyang mailibing at ang pangalawa ay noong 2022. Pagkatapos na nangyari kay Tara, karamihan ng mga babaeng social media influencers at mga activists sa Iraq ay naglaylo o kaya naman ay hindi na gaano naging aktibo sa social media. Sa kasamaang palad, ang kanyang ina at ama ay magkasunod na pumanaw noong 2021. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.